Damit na yan sa mga awitin at sa mga umawit, Panginoon. Salamat sa presensya ng inyo po mga anak, lalo tigit ang aming po mga bisita ngayon. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Tinataas po namin kayo. Gamitin mo po ang inyong lingkod ngayon na siya mag-aatid ng inyo pong salita. Ikaw po magbigay, Panginoon, ng kapangyarihan sa bawat talata at punto na aming pong pag-aaralan. Kung meron po sa amin wala pong katiyakan ng langit, ligtas mo po, Panginoon, ang kanya pong kaluluwa. Pinupuri ka po namin, Panginoon, lahat nito aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Bakit gano'n? Parang sira. Yung monitor. Yun o. Patay bukas, patay bukas. Baka meron naglulus dyan. Tignan niyo yung mga koneksyon. Ayan o, patay bukas, patay bukas. Yung mga connection nyo, tignan nyo. Okay, title po na ating pag-aaralan ngayon, envy. Inggit. Amen? Alam nyo po, ewan ko kung kilala nyo po si Nancy Reagan. Si Nancy Reagan, mga kapatid, meron pong isang tao na kinalkal yung buhay niya. Lahat ng mga pangit na nagawa niya po at inilagay sa isang libro. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung libro na yon ay bumenta ng 950,000 copies a day. Biro niyo po, 950,000 na kopya ang naging benta sa loob lamang ng isang araw. Na una po, yung kumalkal na yon, kaya niya ginawa yan dahil sa inggit. At ang pinakamasaya naman doon, nung nailabas yung pura-pura bang katiwalian ng isang tao, 950,000 na katao ang bumili nung libro na yon sa loob lamang ng isang araw. Na ibig sabihin, maraming mga tao po masyadong interesado sa kasiraan ng pagkatao ng ibang tao. Amen? Di ba mas mabenta, mga kapatid, yung kasiraan kesa po yung kabutihan na nagawa ng isang tao. Hindi po ba? Ganyan po Pero alam niyo po, mga kapatid, alam natin na ang Panginoon, siya ay pag-ibig, di ba? God is love. Na ang problema lang, mga kapatid, yung mga tao po, na minsan, nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero yung pag-ibig wala sa kanila Dapat kung ang ating Diyos pag-ibig, tayo po ay pag-ibig din. Di po ba? Kaya yan po, human nature, mga kapatid, parang they feel better, mga kapatid, pag nakikita po nila ang isang tao na nasa taas na at binabaksak. Na para bagang mas maganda yung kanila pong pakiramdam sa mga ganon. Ano po? At syempre po, ang root pa rin noon ay inggit. Di ba? Naiinggit, mga kapatid. Okay. Ano ba yung envy, mga kapatid? Ano ba ang ibig sabihin ng envy? Na meron po kayo nilagay dyan na definition. Sabi nga dito, envy, a feeling of discontented or resentful longing arose by someone else, possession, qualities, or luck. Sabihin, mga kapatid, pag meron siya nakikita mga taong umaangat, nakakaramdam siya na siya po ay na hindi komportable. Imbis na masaya siya, na naiirita siya. Ganyan po ang mga nagiging attitude po ng taong laging naiinggit. Amen? Nakuha niyo po ba yan?
Kaya pag meron ka nakitang umangat, naiinis ka eh. Bakit siya, hindi ako? Ganon. Ano po? Kaya titignan po natin, ano naman po yung pagkakaiba po, doon tinatawag nga natin envy, tsaka jealousy. Meron din pagkakaiba yan, mga kapatid. Ang jealousy, ito po ang sinasabi ng jealousy, no? I want what you have. Yan po ang jealousy. Gusto ko kung ano yung meron ka. Pero ang inggit, ito naman ang sabi ng inggit, no? I not only want what you have, but I want you to lose what you have got. Nakita niyo po? Mas matindi yung envy kaysa doon sa jealousy, mga kapatid. Ang jealousy, gusto niya lang po makuha yung nasa iyo. Pero ang envy, mga kapatid, gusto niya pong makuha kung ano yung nasa iyo at mawala pa kung ano pa yung nasa sayo. Di ba? Mas matindi. Sa ibig sabihin, mga kapatid, ito pong klase po na kasalanan, masasabi po natin, no, na sinabi ng Bible, ay matindi po ito. Para bagang, ang envy po, nagpo-provide po siya ng putik, putik na ibinabato niya doon sa mga taong nagsasucceed. Ganyan po. Kaya pag mayroong successful na tao, gagawin niya po lahat ang kanyang magagawa para siraan itong tao na ito. Ano ang dahilan? Inggit. Amen? Inggit po yan. Ngayon po, makikita niyo po yan, pag election year, lahat po naglalabasan. Kaya mahirap po tumakbo pag ikaw tatakbo sa, sa politiko. Mga kapatid, pati yung nagawa mong mali, no ikaw ay 7 years old pa lang, ilalabas nila. Ganun po katindi, ganun po sila maghukay, magkalkal. Hindi nila kakalkalin yung magandang nagawa mo, kakalkalin nila kung ano yung pangit na nagawa mo, at ang kadahilanan po niyan, mga kapatid, ay para ikaw ay sirain. Dahil po, inggit pa rin. Ano po? Kaya ganyan na nangyayari. Alam niyo po, yung envy can show up in any kind of relationship. Yun po ang mabigat eh. Ito pong envy na ito, sumisira ito ng relasyon. Amen? Ano yan? Sa pamilya. Di ba? Minsan, maging magkakapatid, nagkakainggitan din yan eh. May inggit dito, may nainggit doon. Bakit si nanay, si tatay, parang pinapaboran si panganay, si kuya, at si bunso ay puro tira-tira na lang. Yung mga ganun ba? Nagkakainggitan po yan eh. Ganun din, mga kapatid, sa Bible, makikita po natin na napakarami po mga halimbawa na mga nagkainggitan at nagkaroon po ng problema. Naalala niyo po si Jacob at si Esau, itong kambal, nagkainggitan po sila eh. Di ba? Na umabot na itong si Jacob, mga kapatid, ay kanyang ninakaw yung blessing na para kay Esau. At dahil naman, mga kapatid, itong si Esau yung nagalit, ano po, kanya hinanting, yung kanyang kapatid ngayon, na Jacob. Ganoon din ang nangyari dito kay Cain at Abel. Nagkainggitan rin, dahil sabi nga ng Bible, mga kapatid, na yung pong mga handog ni Cain ay hindi po naging kaluguran sa ating Panginoon. At dahil naman yung bawat handog nitong si Cain o si Abel ay talagang katanggap-tanggap naman sa Panginoon. At yun po ang nagtulak dito po kay Cain na patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Dahil pa rin sa inggit. Ano po? Si Rachel at si Leah, yung magkapatid, ganun din mga kapatid, nag-aaway din ito dahil sa inggit kasi isa'y may anak, yung isa'y wala. Sino pa po? Si Joseph at yung kanyang mga kapatid. Dahil sa inggit ng mga kapatid, nito pong si Joseph, yun po ang nagtulak sa kanila naman na ipagbili sa slavery, ito nga pong si Joseph. So, biblical po ito. Ito po ay talagang nangyayari nung kapanahunan pa po ng Old Testament at sa kapanahunan po natin ngayon, very active pa rin po ang kasalanang inggit. Nakakatakot, di ba? Amen? Baka sa mga pagkakataong ito, nakakaramdam ka ng inggit, hindi pa man siguro grabe, pero meron ka ng inggit na nararamdaman sa iyong buhay. Ano po? Kaya, sa pamilya, nangyayari po yan. Okay. Sa trabaho, nangyayari din ba ang inggitan? Di ba? Amen? Ang tawag minsan natin sa inggitan, sa trabaho, na politika. Di ba yung mga ganon? Para baga ang tawag nga dito yung mga professional jealousy.
Na yung mga salesman, nainggit daw sa kapwa salesman niya po. Minsan yung mga doktor din, nainggit din sa mga kapwa doktor niya. Na pati nga yung mga vice president ng isang malaking kumpanya, nagkakainggitan din po sila. Yung mga sekretary, na nagkakainggitan din daw sa mga ibang sekretary, mga kapatid. Na ganun din sa school. Na nandoon po rin ang mga inggitan po. Napakarami po, mga kapatid. Ng lugar na masasabi po natin, ang inggitan ay hindi nawawala. Baka nga dito po sa ating sa church ngayon may inggitan rin But parang mas maganda yung face mask niya kaysa sa akin. Amen? Nga pala po, nabanggit ko yung face mask. Si Sister Janet po, nagbigay ng face mask. Sister Janet, alam ko naka-online ka, maraming salamat. Bibigay po namin sa inyo po, bawat isang pakete na ang laman yata ay 10 piraso. So, yun po, sorpresa po raw ni Sister Janet yun para sa atin. Kaya Janet, hindi nabigo, nasurpresa nga kami. Thank you very much. Okay, so yung mga ganun po, mga kapatid, na ating pong karanasan. Ano po? Na para bagang, na pag may umangat, hindi tayo sumasaya. Bakit ganon? Kasi we live in a very competitive world. Ganyan po kasi tayo. Para ba? We all are touched by envy. Yan. Na para bagang maging yung mga whole, mga buong mga business ng advertising. Lahat po yan, mga kapatid Para bagang ang nangyayari, may produkto na ganito, may produkto na ganon, tapos ikaw naman, panoorin mo, maya-maya naiinggit ka na. Gusto mo na magkaroon kung ano man yung sina-advertise doon at kung ano-ano pa po, mga kapatid. Sabihin, it comes us to the point, yung first point po ngayon, na ang envy po nito, how envy ruins relationship. Yan po, ang number 1 po natin. How envy ruins relationship. Ano po ba yung mga nagiging resulta ng pagkasira ng ating pong relasyon o pakikikapwa-tao o sabihin na natin, pakikisama sa ating mga kasamahan sa bahay o maging kasamahan sa church. Ano po ba, mga kapatid? Okay. Dito po, una, makita po natin, it causes conflict. Ang envy po. Okay. Tingnan po natin yung verse sa Bible. Now, James chapter 4, verse number 1. James 4:1. Ito sabi, from whence comes wars and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members. Na sinasabi dito, ano po ba ang nagiging dahilan ng conflict? Ano ba ang nagiging dahilan? Bakit po tayo hindi magkasundo-sundo? Ano ba ang nagiging dahilan? Bakit po tayo nag-aaway-away, mga kapatid? Ano nga ba ang dahilan? Kaya dito po, parang sinasabi po natin, ito pong conflict comes from your inner desire. Ano po yun? Na parang na gusto mo ikaw ay nandoon lagi. Hindi po ba, pag sinabing conflict, mga kapatid, parang ayaw mong matapakan niya yung iyong tinatapakan na. Di ba? Ako lang dito. Pag merong kaagaw, pag merong umaagaw sa akin, meron tayong talagang pag-aawayan yan. So, ganyan po. Kaya, envy po is the one of the major causes ng mga, yung mga awayan din sa relasyon ng mag-asawa. Amen? Para bagang sabing ganun kaya naman ako matabang sa'yo, wala ka lang oras sa akin, puro ka na lang si trabaho Di ba may ganun? Nawawalan ka na ng oras sa akin. Pagdating mo dito, tulog ka na lang, hindi mo man lang ako ma-irate, at kung ano-ano pa po. Ganun na po ang naging usap-usapan po diyan. Sabi sabihin, naiinggit na siya doon sa trabaho at sa relasyon nila mag-asawa. Di ba? Nagiging dahilan ngayon. Minsan, mga kapatid, nagiging dahilan din at inggitan yung inyong paglilingkod sa Panginoon. Lagi ka na lang sa church. Nag-church ka na nga ng umaga, church ka pa ng hapon, meron ka pang Wednesday, meron ka pang Thursday, meron ka pang Saturday. Ano ka ba naman? Di ba? Yung mga ganon. Alam niyo pa, mga kapatid,
Ito po ang dapat nating matutunan. Dapat po ang gawain ng Panginoon, hindi po natin pinagseselosan yan. Hindi po natin karibal ang gawain ng Panginoon. Na para po hindi maging karibal sa isang pamilya ang gawain ng Panginoon, dapat po buong pamilya kayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya pag sinabi ang oras nasa church, lahat kayo nasa church. Kapag sinabing ang oras mo ay nauubos sa paglilingkod sa Panginoon, walang reklamo kasi buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. So hindi dapat mga kapatid, karibal. Di ba? Minsan po, na para bagang pati sa gawain ng Panginoon, meron po nagtatampo. Puro ka na lang sa church. Gabi ka na naman umuwi. No? Bakit ka ba naman ganyan? Hindi po ba? Hindi po dapat mga kapatid Pero ganun pa man, saan po nagugat yan? NB pa rin po Kaya it causes conflict. Amen? Hindi lamang po, it causes conflict, mga kapatid, na it kindles resentment. Na parang ito po yung nagganito, yung parang nag-spark ba siya, na parang ito po ang nag-uumpisa para ikaw ay magkaroon ng mga itinatanim sa iyong puso, sama ng loob. Lahat na po yan, mga kapatid. Kaya sabi po dito sa Titus chapter 3, verse 3. Sabi, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasure, living in malice, ito na po, and envy, hateful, hating one another. Nakita niyo po, mga kapatid? Ilang mga kasalanan ang sinabi diyan that causes us to hate one another. At ang isa po diyan, kasama po diyan, mga kapatid, yung envy, inggit, na living in malice. Sabi diyan, serving diverse lusts and pleasure. Ano pa po? Disobedient, deceive. Sabi dito, for we ourselves also were sometimes foolish. Sometimes, tignan niyo po yung salita dito na sometimes. Hindi ka laging ganon. Siguro, maaaring ngayon, na-overcome mo si envy sa iyong buhay. Pero there will come a time, and that is the sometimes, sa sinasabi ng Bible, na ikaw po ay magiging envy po, and you will start hating one another. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya sabi nga dyan, na it kindles resentment. Ganun po ang nangyayari po dyan. Kaya our lives is full of resentment and envy. Actually po yan. Kaya we hated others and they hated us. Kaya tignan niyo po, yung envy is the shortest road to resentment. Hindi na kailangan humaba. Mainggit ka lang. Yan na po ang pinaka-shortest road po. Kaya it always causes bitterness. Lagi po yan. Amen? Lagi po yan. Kaya we resent other people because we're envious of their success. Alam niyo po, kung iaayos po natin talaga ang ating buhay, dapat nakikisaya tayo doon sa mga taong umaangat. Hindi yung para bagang naiinggit tayo. Para sinasabi mo, pareho lang naman kami Pilipino. 5'5" siya, 5'5" din naman ang height ko. Pareho lang din naman kami, nakatapos ng koleyo. Pareho din naman kami umaate sa Bible Baptist Church ng Marilao. Bakit siya? Parang mas umangat kaysa sa akin. Ano kaya ang naging problema? Ayan po, pag ganyan na ang mga tanong mo, nabubuo na po ang inggit. Dapat pa pag nakita mong umangat siya, kahit magkaparehas lang kayo, nasisiyahan ka rin. Yan, naalala niyo yung prayer ko, Lord, gawin mo po ako milyonaryo. Amen? Mainggit ba kayo pag lagi milyonaryo ko? Di ba? Amen? Ngayon, may karugtong yung prayer. Lord, kung hindi ako pwedeng maging milyonaryo, gawin mo milyonaryo yung mga member ng church. May inggit pa ako pag gano'n? Hindi. Amen? Matutuwa ako. Kaya yan po ang nangyayari po dyan, mga kapatid. Para pag sinabing ganun, ba't siya na-promote? Ako hindi. Ba't siya ay maraming pera? Bakit ako wala?
Na ganun ang nangyayari. Kaya ikaw ngayon, mga kapatid, eto po, nagsasuffer ka po ngayon ng sakit ng loob na sa mga nakikita mo nagtatagumpay. At sasakit din later on ang loob mo sa Diyos, bakit sila'y inangat at ikaw'y hindi. Dito po sa James chapter 3, verse 16. James 3, verse 16. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Okay, ano po sinasabi dito? For where you find envy, you find every evil practice. Every evil practice. So, ang nangyayari po dito sa atin, mga kapatid, una, merong confusion. May confusion in every evil work. Sa madalit sabi po, na pag ikaw ay nandoon na po, naging alipin ka nitong inggit na ito, na para baka ang nangyayari sa iyo, ang nagiging practice mo na laging hindi maayos na gawa sa iyong buhay. Ganyan po, mga kapatid. Kaya sabi niyan, ano po yung strife, there is confusion. Kaya pag nandun yung envy, andun yung pag-aaway, andun yung sigalot, mga kapatid, andun doon din yung confusion, at ang kasunod niyan, ang papraktisin mo na, puro maling gawa. Puro po, mga gawang hindi po nakakalugod sa Panginoon. Ibig po sabihin, envy leads to other sin. Na itutulak ka po ng inggit sa iba pong mga kasalanan pa. Ano po yung mga kasalanan yan? Pwede kanyang itulak sa pagiging marites. Chismis. Di ba? Pag nainggit ka sa ano gagawin mo? I-chismis mo yan. Amen? At pag nainggit ka, mga kapatid, sa gamit ng iba, magtutulak sa iyo yan sa pagnanakaw. Minsan, merong mga young people, mga kapatid, ganun ang nangyayari. Dahil nainggit siya doon sa cellphone ng kanyang kaibigan o classmate, ninakaw niya. Amen? Mahirap po yun. Parang yung isa sana, saan ba yun? Sa Maryland yata, marami po mga alimasag na malalaki doon. Merong nagnakaw po ng alimasag na buhay. Ay, alimango pala na buhay. Nung dumating yung gwardiya, binulsa yung alimango. And not only it leads to gossip or stealing, it also leads to adultery. Amen? Murder. Ganyan nangyari po sa mga kapatid ni Joseph, mga kapatid, na inggit sa kanya at ginawa po nitong mga kapatid na ito, itinulak sila na ipagbili sa slavery, ito pong si Joseph. Ano pa po? Si Saul, nainggit kay David. Ano ang ginawa po ni Saul? Kanya pong pinagtangkaan na patayin itong si David. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, marami pong mga kaso. Marami pong mga, sabihin po natin, mga kasalanan o mga kaso po na ito po ay nagsisimula sa inggit na uuwi po sa patayan. Kanya po, mga kapatid, Kaya napakatindi nitong kasalanan na ito. Ano pa po? Pangatlo, dito po. It makes me miserable. It makes me miserable. Ibig sabihin po, if you've been envious, you know na ito po ay na-experience yun na. Tignan po natin yung sinabi nitong Bible. A sound heart is the life of the flesh. Sabi, maayos na puso daw. But envy, the rottenness of the bone. Nung nabasa ko ito, sabi ko, Lord, kaya ba may arthritis ako? Baka naman yung buto ko po, nagbabayad ng aking inggit sa iba. Sa magiging miserable ka, mga kapatid Para bagang yung puso natin, pag wala yung envy, yung maayos na puso, mga kapatid, nagbibigay buhay o sigla sa ating katawan.
Pero pag meron pong inggit sa atin, yung ating pong buto nabubulok. Kaya, na envy to your soul, mga kapatid, what cancer is to your body. Nakita niyo po, kung sa katawan natin may cancer, yung inggit naman, yaan po naman ang sakit ng ating kaluluwa. Amen? Minsan kasi, pag naiinggit tayo sa isang tao, parang kinakain natin siyang unti-unti na buhay. Alam niyo po si Mozart? Di ba musician yan? Tama ba? Alam niyo ba mga kapatid na merong nainggit dyan na ang pangalan si Amadeus? Sa sobrang inggit ni Amadeus kay Mozart, ito pong si Amadeus, nasira ulo. Kaya ibig sabihin po, ang inggit nakakasira ng ulo. Malungkot mga kapatid, di ba? Kaya, magiging miserable ka. It makes you miserable. It makes you unhappy. Kaya your envy lasts far longer than the happiness of the person you are envying. Siyang kinainggitan mo, masayang-masaya. Ikaw, malungkot ka pa rin. Ikaw ay miserable pa rin. Ganyan po, Kasi hindi natin makikita. We cannot be happy and envious at the same time. Hindi po uubra po yan. Kaya one of the great secrets of happiness in your life is learning how to eliminate envy in your life. Kaya pag natutunan natin yan, paano raw natin ma-eliminate yan? Una po, don't try to change your circumstances. Huwag mong baguhin mga kapatid. Kung ikaw talaga ay pinanganak ng ganyan, magsumikap ka lang. Pero wag mong baguhin mga kapatid. Sabi ko nga, pag sabi nga ng mga, di ba, matatanda, pag maiksi yung kumot, ano yun? Matutong mamaluktot. Ano yung sinisikipan pa yung sintron? Di ba? Magsikip ng sintron. Mga ganun. Ano po? Wag mong biglain. Wag mong baguhin agad mga kapatid. Pangalawa, don't try to change your feeling. Ibig sabihin, pag sinabing don't try to change your feeling, para bagang ang gagawin mo, bibiglain mo, alisin ko ito, ito ang gagawin ko. Pero the more, naalala niyo po nung kayo may mga bisyo pa na parang gusto niyo alisin bigla, lalo kayo nasasabik eh. Amen? Lalo na yung mga nagda-diet. Pakonti-konti kain. Lalong nasabik, kaya nagkaroon ng pagkakataon. Sabi nila Sugar, nag-post sila, nag-jogging sila. Nag-jogging, si Meisha, si Sugar, at si Gian. Nakabike, takbo, push-up. Kasi yung lugar ng kanilang joggingan, may kainan. Kaya pagkatapos po, bawi lahat ng pagkain, yung kanilang ginaging. Amen? Kaya po, don't try to change your feeling. Ano po? The way you look at a situation is the way that you deal with envy. Amen? Halimbawa, kasi meron din namang sabihin natin na maaaring godly envy siya. Halimbawa, nainggit ka sa kanya dahil marami siya naaakay sa Panginoon. Okay ba yon? Pwede, subukan mo mga akay din. Di po ba? Nainggit ka sa kanya dahil siya ay spiritual. O mag-spiritual ka rin. Hindi po ba? Amen? Yung mga ganun po, mga kapatid. Kaya, huwag natin baguhin yung ating nararamdaman. Lalo na po, it would lead us to a worse situation po. Now, dito pa yung pangalawa, ko pong i-share sa inyo. Ito pa 5 ways to overcome envy in a relationship. Ang iba dyan, alam nyo na. Number 1, syempre po, para na ma-overcome mo ang envy, resist comparing yourselves to others. Alam na natin yan, di ba, mga kapatid? Alam niyo ba yan, na kailangan hindi natin kinukumpara ang ating sarili sa iba? Amen? Alam na natin, ha? Bakit may inggit pa rin?
Opo. Na? Kaya all envy started by comparing ourselves. Kaya kung walang comparison po, walang inggit eh. Na pag natuto kang makontento kung ano yung nasa iyo, hindi ka may inggit eh. Ganun po eh. Kaya sabi nga po dito, sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12, for we dare not compare ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, for they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Amen? Na? Kasi alam mo, ang gagawin mo pa pag comparison, titignan mo yung iba. Na? Tapos i-compare mo. Hindi naman kung ano yung nasa iyo, i-compare mo doon sa iba. Hindi. Kung ano yung nasa kanila, i-compare mo kung ano ang nasa iyo. Kaya sabi niyan, comparing themselves among themselves. Amen? Amen? Oh. Kaya sabi diyan, unwise po yan eh. Kaya yung comparing is the root of envy. Na pag walang comparison, walang inggit. Kaya nagkakaroon ng inggit kasi merong comparison. Alam niyo pa mga kapatid, tingnan niya. We can compete eh. Pwede tayo mag-compete sa bawat isa. Pero ang ayaw ng Panginoon, mag-compare. Iba po, you are competing sa others, kesa po that you are comparing yourselves with others. Iba po yun eh. Kaya sabi po sa Galatians chapter 6 verse 4, but let every man prove his own work, and they shall he have rejoicing in himself alone, not in another. Amen? Na kaya let everyone be sure to do his very best. Kaya dito pa, pag sinabi pong compete or computation, then do your best. Na? Maaari your best is not the same doon sa best ng ibang tao, but ang masasabi mo lang, I am doing my best. Yun po yung compete. Pero once you start comparing your best to the best of others, magkakaroon po ng envy dyan. Sa totoo lang, na maraming taong mas magaling kaysa sa'yo. Pero kung gagawin mo yung best mo po, masasabi mo na ginawa ko lahat yung aking makakaya. Makukontento ka dun eh. Amen? Na minsan nga, sabi mo, ba't siya naging presidente ng, sabi natin homeowners? Nag-iisip ka. Kaya iisipin mo naman, kung ako kaya ang maging presidente ng homeowners, kaya ko kaya? Di ba, amen? Minsan kasi, meron tayong kinaiinggitan na posisyon, pero sa totoo lang, hindi naman natin kayang gampanan yung posisyon eh. Bakit ka maghahangad sa isang posisyon na hindi mo naman kaya? Di ba? Sabi nga ni Pastor Abante, na maraming naiinggit sa kanya. Na maraming naiinggit. Sabi niya, kayong mga naiinggit sa akin, kung gusto nyo, kahit sa loob ng 1 taon, magpalit kayo. Kayo ang pastor dito, ako magpapastor sa mga simbahan nyo. Ang tanong, kaya? Kung ako ba naiinggit sa kanya, kaya ko kayang pastoran yung simbahan niya? Opo. Na? Kaya gano'n na nangyayari po eh. Pero kung walang comparison, wala pong inggit. Kaya envy actually po is a choice. Now, anytime na you are envious, you're choosing to be envious. Yun po ang katotohanan dyan eh. Kaya na nangyayari? Ginagawa ka lang miserable po sa mga bagay-bagay na ginagawa mo pagpili, mga kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoon, unwise po yan eh. Kaya sa isang paraan, para po mapagtagumpayan natin na ang inggit, tigil mo na ang pagkukumpara. Opo. Tumigil ka na dyan. Dahil ikaw rin ang mahiran. Don't
compare. You can compete, but don't compare. Amen? Pangalawa po, recognize your uniqueness. Recognize your unique ka po, mga kapatid. Di ba sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Alam niyo po ba yung envy, yung inggit? Envy is an expression of inferiority. Amen? Envy is an expression of inferiority. Kaya, pag sinasabi mo, ikaw ay insecure, then you get envious. Amen? Na? Kaya pag ang tingin mo po sa sarili mo, medyo low esteem ka sa iyong sarili, nagkakaroon ka po ng problema. Parang pag minaliit mo ang iyong sarili, then you will start comparing yourself with other, na nasasabihin mo ngayon, eto na po, hindi mo na re-recognize na you are very special sa ating Panginoon. Amen. Amen. Mabira, may tinapos ka, graduate ka, titulado ka, tapos ang tingin mo sarili mo, kawawa ka. Hindi ayos, di ba? Amen? Amen? So, ibig sabihin, we are created unique. Kung ano ka ngayon, mga kapatid, i-recognize mo lang yan na unique ka, kaya hindi ka pwedeng ikumpara sa iba kasi nga unique ka eh. Iba ka. Kaya yung mga sinasabing, how to be you, hindi pwede mangyari yun. Yung how to be you, hindi po, uniqueness. Iba ka, iba ako, iba ang magagawa ko, iba rin ang magagawa mo, iba ang kaya kong gawin, iba rin ang kaya mong gawin. Kaya kung sasabihin natin lahat ng aking gagawin, kailangan gawin mo rin, doon tayo magkakapama. Kasi nga unique tayo eh. Di ba? Minsan, yung na ilalagay natin sa isang tao at sasabihin natin, napakahina naman ng iyong IQ. Tama naman talaga eh. Kasi mas mataas yung IQ mo kesa sa IQ niya. Kaya hindi maaari, mga kapatid, kung ano yung talino mo, ganun din siya katalino. Mag-aaway kayo. Maiinis ka rin eh. Sasabihin mo, bira ito, mahirap, ang hina pumick up. Magagalit ka, mga kapatid, sa gasoline boy. Na bakit ganun siya? Mga kapatid, kung matalino yan, hindi gasoline boy yan. Amen? Maiinis ka doon sa nagwawalis ng mga ng ating mga kalye. Maaasar ka. Mga kapatid, kung matalino yung mga yan, may pinag-aralan yung mga yan, mas mataas pa ang magiging trabaho nila kesa sa ganun. Hindi ko naman sinasabing hindi marakal yung kanilang mga trabaho. Di ba? Ang point po doon, mga kapatid, we are all not the same. Sabi nga ng isang scientist, di ba? Not all living things live alike. Kahit nga ang kambal, may pagkakaiba pa rin eh. Kaya i-recognize mo lang, mga kapatid, na iba ka kesa sa iba para ma-overcome mo ang inggit. Amen? Kaya yan po ang nangyayari po sa atin, mga kapatid. Pag low, ayun, nagiging para bagang naiinggit ka tuloy doon sa iba. Amen? Parang yung mga kambal ko na maliliit pa. Yung isa nagre-reklamo, hindi ko na malaman. Sabi, bakit ganito yung mukha ko? Parang ayaw ko ng mukha ko. Ang sinasabihan niya yung kakambal niya. Nung maliliit yung mga magkamukhang magkumuka. Para sinabi mo, alam mo, yung mukha mo, ayaw ko. Hindi po ba? Amen? Kaya when a person has a low esteem, self-esteem, mga kapatid, ayan po,
Na, ano ang mangyayari po sa kanya? Ayan, naiinggit sa mga nakikita niya, bakit sila maganda, bakit sila pogi, bakit ako hindi. Amen? Na? So, i-recognize mo na hindi ka katulad nila. Dahil iba ang creation na ginawa ng Panginoon sa iyo. Paano ba tayo mag-deal ng insecurity? Tignan po natin dito sa Psalm 139, verse 13. Ano sabi dyan? Ito. For thou hast possessed my reins. Thou hast covered me in my mother's womb. Ano pa sinasabi ng ating Panginoon? Sabi diyan, created every part, God created every part of me, you put me together in my mother's womb. So, ibig sabihin, ang talaga pong nag-assemble sa atin, Panginoon. Sabihin, nung kinreate tayo ng Panginoon, tama ang sukat ng ilong mo. Diyos ang gumawa, hindi maaaring kinapos yan. Tama ang laki mo. Dahil Diyos ang nag-areglo niyan. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kaya nga hindi biblical yung maliit na ilong, magpapa-no sleep. Hindi, binabago mo yung creation ng Panginoon eh. Kaya yung mga, di ba, sabi, kulang naman yung ilong ko, magpapa-no sleep. Ayun, nagpa-no sleep, nagkaroon ng infection. Ano ang nangyari? Yung ilong bumaliktad. Yung butas, kaya pag umuulan, nababasa yung ilong. Mahirap yan, di ba? Amen? Samantalang nung maliit ang ilong mo, kahit papano, kahit malakas ang ulan, hindi pinapasok ng tubig. Na-infection. Amen? Sa madalit sabi, dito po, sinasabi ng Panginoon, you God created every part of me, you put me together in my mother's womb. Kaya ganyan ka po, mga kapatid. Huwag kang magsisi dahil ganyan ang itsura mo. Ganyan ka ginusto ng ating Panginoon. At dahil ganyan ka ginusto ng Panginoon, i-recognize mo na you are very unique. Wala kang kaparehas. Di ba? Alam niyo pa, di ba, pag mayroong mga produkto, maglalabas sila, nakalagay limited edition. Na para pag nagkaroon ka ng limited edition na yan, na talaga namang iba ka. Di ba? Amen? Kasi nagkaroon ka ng isang limited edition. Baka yung limited edition sa buong mundo, baka 10 lang ang ginawa niyan at yung isa nasa iyo pa. Amen? Samantalang tayo po, nung create ng Panginoon, tayo po ay unique. We are one of a kind. Si Pialin, wala siyang kaparehas na iba. Di ba, amen? Si Yuki, wala siyang kaparehas na iba. Ako, walang kaparehas na iba. Kasi nga, Diyos ang gumawa sa atin, Diyos ang naglalang sa atin, i-recognize lamang po natin na tayo po ay Kanyang ginawa at tayo po ay unique. Amen? So, ibig sabihin, there is nobody that will ever be like you. Hindi po, maaaring kawangis mo, maaaring kahawig mo, pero walang saktong kaparehas na kaparehas mo. Ibig sabihin, kung walang kaparehas mo, huwag kang manggaya. Minsan may idol ka. Naalala niyo araw ng kapanahonan namin nung nauso si Bruce Lee. Sumikat si Bruce Lee. Lahat ng kanto Bruce Lee. Sumikat si Eugene Torre. Lahat ng kanto nagchi-chess. Di ba? Sumikat sila LeBron Jones. Talaga naman lahat naging LeBron, James, lahat, LeBron lahat Di ba? Amen? Gusto nating maging ganun Amen? Sumikat ang Beatles. Lahat Beatles ang Sumikat si Nora Honor. Ano nangyari? Lahat galit kay Vilma. Kita niyo po kung ano nangyayari, mga kapatid, sa inggitan. Pero when you recognize that you are unique,
ma-overcome mo po, mga kapatid, ang inggit. Kaya recognize your uniqueness. You don't need to envy anybody. You just need to become all that God meant for you to be in the very first place. Amen? Napakaganda, di ba? Amen? Oh. Kaya, tignan nyo nga yung katabi nyo. Sabi mo, you are unique. Tignan mo ulit, hindi tayo magkaparehas. Lalo't higit, hindi tayo magkamukha. Amen? Pero sa totoo lang, minsan, di ba, pag may idol ka, na kung ano yung suot ng idol mo, gusto mo, ganun din ang suot mo. No? Kung nakakakita ka, tignan nyo ngayon, ano? Maraming, ang sumisikat ngayon, yung mga K-pop. Kaya mga kabataan natin, ang itsura, kala mo mga K-pop. Di po ba? Na Pilipino ka, gusto mo magmukhang Koreano. Di ba, amen? Oh. Gusto mo silang gayahin. Eh, hindi ka po pwede. Ewan ko, nakakita na ba kayo ng Koreanong maitim? Eh, yung itim-itim mo, gusto mo maging Koreano. Ita pwede. Ha? Kaya yan pala. Basta gawin mo lang, you just need to become all that God meant for you to be in the first place. Eto, ganito ako ginawa ng Panginoon. Amen? Okay, pangatlo, para ma-overcome na natin itong envy na ito. Rejoice in what I have. Rejoice in what I have. Okay, I need to rejoice in what I have. Sabi nga po dito sa Ecclesiastes chapter 6 verse 9, better in the eyes, in the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also vanity and vexation in spirit. Para sinasabi po rito ni Solomon sa atin, it's better to be satisfied with what you have than always be wondering something else. Kung ano na yun nasa iyo, doon ka na lang. Huwag ka nang mag-wonder-wonder pa po ng kung saan-saan. Di ba, amen? Hindi ba, mga kapatid, madaling mamili kung isa lang ang pagpipilian mo? Pag marami, malilito ka eh. Kasi no choice ka eh, di ba? No choice. Kaya mga kapatid, pag nag-wonder ka pa dyan, katulad ng Bible student kami, meron po si Daddy Vic, tawagin po namin yan, si Daddy Victorino. Sa strip po yan eh. Ang ginawa po ni Daddy Vic, dahil kami po, alam niyo po, pag mga Bible student ng araw, suicide po yon, walang suporta yon. Panawagan lang ng Panginoon. Mag-enroll po kami doon, walang promise na support na matatanggap namin, ni pamasahe wala. Basta tinawag ka ng Panginoon, mag-enroll ka. Ayun. Sa problema po namin, uniform. May uniform po. Kahit po yung uniform, wala po ka rin pambili. Yung church po naman natin, si Pastor Belmonte, napakaliit lang naman. Ang member noon, parang nasa 60 lang yata. Tapos nasa maliit na apartment. So ito po si Daddy Vic, dahil sa stress, sabi niya gano'n, sige, lahat ng first year, kasi mga second year, meron ng uniform eh. Lahat ng first year na lalaki, tatahian ko kayo ng uniform. Pay as able. Alam niyo po, pag pay as able yon, pag Bible student, hindi na magbabayad yon. Kasi laging hindi able ang Bible student na magbayad. Wala kang pera eh. Ano nangyayari? Pag umaga, makikita mo, wala ka lang pipiliin na iba. Yun lang talaga eh. So mabilis umayos, mabilis kumilos mga kapatid. Paggising mo, kuha, suot. Kaya pag marami yan, doon ka tumatagal eh. Sa pamimili, ano ba ang susuotin ko dito? Paplansyahin mo na yan. Pag naplansya na, ipangit, kuha ka na naman iba. Plansya na naman. Amen? Amen?
Na? Kaya sabi nito, better is the sight of the eyes that wandereth, na? Of the desire. This is also vanity and vexation of spirit. Kaya instead of focusing on what you don't have, we should be grateful for what we have. Amen? Huwag mong tignan yung wala ka. Pasalamatan mo kung ano yung meron ka. Amen? Na? Katulad yung mag-asawa, sabi gano'n, honey, nasira na yung ating washing machine. Sige, bili tayo kahit second hand. Sa tingin po sila sa mga ads, nakakita po sila na meron pong washing machine na for sale na kaya nilang bilhin. Sa pinuntahan nila yung address. So nakita po nila napakalaking bahay. So pinapasok po sila doon at nakaharap nila mismo yung may-ari ng bahay. Sabi ganon, sir, ang ganda po ng bahay nyo, ang laki. Sabi, oo, medyo sinuwerte tayo. Ganon, dahil hindi naman mananampalataya eh. Tapos, kayo ba yung naghahanap ng yung washing machine? Sabi, opo, pwede po ba namin makita? So, nagpunta po sila doon sa may likod. Nadaanan nila halos yung buong bahay. Hinangaan nila, napakagandang bahay. So, siyempre, yung misis, medyo bakit sila ang ganda ng bahay? Kami washing machine lang ang hinahanap namin. So, nangyari, pinakita na po yung washing machine. At nakita nila, halos bago pa. Sabi niya, sir, halos bago pa po ito. Ba't niyo po pinagbibili? Sa hindi, kasi merong nagbigay uli na bago. So kukunin na po namin ito. Sabi ng mag-asawa doon sa lalaki, siguro napakasaya niyo po. Kasi ang laki ng bahay niyo, nagpapalit kayo ng mga gamit, na halos bago pa. Siguro ang saya-saya niyo. Ang sagot ng lalaki, oo nga, sana masaya kami. Kung sakasakali lang na yung kaisa-isa kong anak, makapudpud man lang sana na kahit na isang pares ng sinelas. Nung makita po nila, yung anak tinutulak sa wheelchair, pinanganak na walang paa. So, ibig sabihin, lahat ng laki, ng bahay, lahat ng rangya, hindi pa rin po nagbigay sa kanya ng kasiyahan sapagkat yung kanyang anak, walang paa, kahit isang pares ng tsinelas, hindi man lang niya mapudpud. Amen? So umuwi pong masaya. Yung mag-asawa na meron po silang washing machine. So ibig sabihin na mag-concentrate ka kung ano yung meron ka, huwag yung wala ka. Magpasalamat ka sa Panginoon dahil meron ka niyan. Huwag yung kaindigitan mo dahil yung mga iba ay meron sila. Huwag po. Nasabi nga na awitin, bakit daw si Gabby Concepcion laging ikinakasal? Samantalang daw siya ay wala pa rin. Huwag ka mainggit sa ganon. Amen? Ikaw po ay magpasalamat dahil yaan ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya na sabi po ni Paul sa mga taga-Philippians chapter 4, verse number 11, not, sabi niya, that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Amen? Kaya tayo po ay makontento kung ano yun nasa atin. Magpasalamat ka na hindi mo mga kapatid, kainggitan yung meron ang iba. Pangapat, ito po, respond to others in love. Respond to others in love. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4, yan po yung ating text, na charity suffereth long and is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, is not puffed up. So, ibig sabihin, yung love talaga po natin, hindi po naiinggit po yan, mga kapatid. Why does he say love is the antidote of envy? Kasi love is happy when others are blessed. Hindi po ba? Amen?
Hindi ba, pag yung pagmamahal, nabibless ka, na pag nakita mo yung iba, umaangat. Yun po ang pag-ibig eh. Kasi nga ang pag-ibig, hindi po siya naiinggit. Na dahil mahal mo, ang mga taong nasa paligid mo, nasisiyahan ka pag sila po ay pinagpapala. Bakit? Mahal mo sila. Mahal mo sila. Na? Kasi nga, love wants the highest good for other people. Amen? Oh. Kaya pag mahal natin, ang Bible Baptist Church ng Marilao, ang hangad po natin, mga kapatid, no, mabless ang bawat miyembro. Alam niyo po kung gaano po kamahal ni Paul ang Israel? Yun po ang sinabi niya sa Romans 10:1 eh. My heart's desire and prayer to God that Israel is that they might be saved. Sinabi niya po yan. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Romans 12:15. Ito pa po. Romans 12:15. Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Kaya pag masaya yung kapatid mo, because of love, masaya ka rin. Pag umiiyak sila, umiiyak ka rin. Hindi yung pag nagre-rejoice sila, malungkot ka. Na pag umiiyak sila, masaya ka. Baligtad. Na? Kaya, envy rejoices when other people have yung mga bad times. Na? At sila po ay umiiyak when other people are blessed. Ganyan po ang envy eh. So, hindi dapat po ganon, mga kapatid. Sabihin your success, pag envy po ito your success means my failures. Pangit naman, di ba? Hindi ayos. Para baga nangyari, dahil nainggit ka nga, Lord, bakit naman sila nag-angatan na ako'y naiwan pa? Naubusan na yata ako ng pagpapala na ibigay mo na sa lahat. Mga kapatid, ito po ang tatandaan natin. Kailanman hindi mauubos ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ka mauubusan, kapatid. Bakit wala pa ngayon sa akin? Huwag ang Diyos ang tanungin mo. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit hindi mo pa natatanggap yung para sa'yo? Amen? Hindi ba yung mga ayuda? Ba't lahat sila nabigyan na ako hindi pa? Nagpalista ka ba? Hindi. Uy, talaga hindi ka makakatanggap. Hindi ka pala nagpapalista eh. Ba't lahat nabakunahan na? Ako hindi pa. Nag-online registration ka pa? Hindi. Talagang hindi nga. Di ba, amen? Tapos eto ka ngayon, ba't lahat sila pinagpapala? Ako hindi pa. Huwag mong tanungin ang Panginoon. Tanungin mo sarili mo kung bakit. Baka medyo meron pang mga dapat kinisin sa ating pag-uugali. Na maaari sabihin mo, bakit sila nakatanggap na ng mga material na bagay, ako hindi? Nasabi ng Panginoon, hindi pa kita binibigyan kasi parang hindi pa kita pwedeng pagkatiwalaan ng pera. Baka naman pag binigyan kita ng pera kung saan ka na mapunta. Tao po. Baka hindi ka na makita sa church. Pero ito, tatandaan nyo po, kailanman hindi po mauubusan ng pagpapala para sa ating lahat. Nandiyan lang po yun. Naghihintay sa takdang oras na pagpalain niya tayo. Amen? Ito po yung huli. Refocus on pleasing God. Sabi dito sa Colossians 3:2, set not your affection on things above, set your affection on things above, not on the things on the earth. Huwag puro material. Huwag puro material. Kasi hindi natin madadala yon sa langit.
Ha? Ano ka po, no? Di ba sabi natin, yung ating pong ginagawa ngayon, rehearsal natin to, papuntang langit. So ayusin po natin yung ating ugali sa tulong ng Panginoon, na talikuran natin yung mga kasalanan na dapat hindi natin ginagawa, na at sinasabi nga po dito, no, ganyan ang pagsiset natin na affection on things above, wag yung mga bagay-bagay dito. Kasi tayo po ay maaaring biyayaan hanggang 90 or 100 years old, or more than 100 years old. Pero mostly po, nag-average lang po ang buhay ng tao na 70. So, ibig sabihin, hindi po dapat natin pinagpapalit yung 70 na average ng tao sa eternity. Set your affection on things above, not on the things of the earth. Paano po natin magagawa po yan? Then, tignan po natin ang buhay kung paano po ito nakikita ng ating Panginoon. Yung God's point of view. Ano po yan? I-recognize dan natin po na lahat ng material na bagay, temporary lamang. Temporary lamang po yan. Pag yan ay temporary, hindi po yan tatagal. Amen? Kahit sabihin mo pang, pansamantala lang yan. Oo, no? Kahit sabihin mo pang pangsamantagal yan, hindi pa rin yan tatagal. Kaya when I refocus on making God number one sa ating buhay, focus on realizing that He made me unique and He has planned for me, that competition becomes irrelevant. Sabi po natin dito na, ginawa ka ng Panginoon, na-create ka ng Panginoon, at ano po ang dapat mong ginagawa ngayon? Maglingkod ka sa Panginoon. Opo. Paglingkuran natin siya, mahalin natin siya. Kasi alam niyo po, ito lang, yung mga material na bagay, mawawala yan eh. Pero the only thing that can never be taken away from us is our relationship to God through our Lord Jesus Christ. Hindi na po pwedeng kunin sa atin yan. Yan ang possession na talaga pong hanggang eternity dala-dala natin. Kaya yung antidote po na sinasabi po natin para po dito paglabanan, yaan pong envy na yan, na mag-focus tayo sa plano ng Diyos sa ating buhay, at wag po tayo mga kapatid, basta magpapatalo sa inggit, kung ano po yung ginagawa ng marami, na sila naiinggit, wag mo nang gayahin. Ang gawin mo na lamang po, gawin mo, isipin mo kung paano mo bibigyan ang Panginoon ng kaluguran sa iyong buhay araw-araw. Proverbs 23, verse 17. Sabi diyan, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Amen? Saan tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay pag-ibig? Amen. At ang sabi nga ng 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig hindi nainggit. Kaya kung meron man po tayo mga kapatid, maaaring hindi ka po vocal sa inggit mo na yan, maaaring kinikim-kim mo lang sa sarili mo yung inggit na yan, pero kahit gano'n mo po itago ang inggit, hindi man lumalabas sa pagkatao mo yan, pero ang inggit ay naroroon din, babaguhin ang pag-uugali mo na yan. Sisirain ka niyan. Envy will lead to other sin. Yan ang nakita natin. Dahil sa inggit, pinatay ni Cain si Abel. Dahil sa inggit, binenta ng mga kapatid ni Joseph. At ginawa po siyang slave. Dahil sa inggit, pinako nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya bloody po ito. Kahit po yaan ay nasa, sabihin natin, pinakasiksik na corner ng ating puso, yung inggit na yan, isuko na natin sa Panginoon. Baka biglang maghari sa atin yan. Tayo po lahat tayo tumayo.
Tayo po'y manalangin, mapagpala namin Diyos. Salamat po muli sa aming po pag-aaral na nagawa. Dangin po namin, ikaw po ang patuloy na mangusap sa puso at isipan na inyo po mga anak. Lord, ito pong inggit na ito ay isang kasalanan na hindi lamang po sa amin pong kapanahunan na uso. Ito po ay isa sa mga dangerous sin ng ancient time. Kaya ngayon, noon, ito pong kasalanan na ito ay makamandag pa rin. Kaya wag po kami, Panginoon, magiging very lax na sasabihin namin, kaya namin ito. Yan din ang naging dahilan kung bakit ang aming Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. Kaya, Panginoon, saliksikin mo po ang bawat puso ngayon. Kahit po napakaliit ng bahid na inggit na meron po kami, naway ito po ay amin po maisuko na po sa inyo ngayon pa lamang, para hindi po ito maging isang disappointment sa amin po sa future. Kaya Lord, kilusin mo po ang bawat puso ngayon. Dito po sa altar, sila po ay lumapit at ipanalangin ito. Langin ko po rin namin po mga bisita ngayon. Kung sila po ay wala pong katiyakan ng langit, ligtas mo po sila. Sapagkat kayo po ay namatay para po sa sangkatauhan, para po magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, para po magkaroon ng katiyakan ng langit. Kaya Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa ngayon. Akin po hinihiling ito sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Habang lahat na kayo